Pinakamasasamang trabaho noong ikalawang digmaang pandaigdig, numero 10. Isa sa pinakamapanganib ay makulong sa bakal na tubo. Malalim sa dagat, mahalaga ang mga submarino sa digmaan, lalo na sa Atlantiko. Siksika ng sundalo ang mga German U-boat at submarino ng kakampi. Ilan sa mga pinakakomplikadong teknolohiya na nakita sa larangan ng digmaan at ang mga lata ng sardinas na ito sa ilalim ng dagat ay mga patibong ng kamatayan na naghihintay lang mangyari. Maliit na error sa pagselyo ng porthole ay pwedeng magdulot ng pagkalunod o delikadong decompression dahil sa tagas ng gas o biglang pagbabago ng presyon. Kapag tinamaan ng kalaban ang barko, siguradong lulubog ang tripulante sa dagat at halos imposibleng mailigtas dahil sa lalim nito. Ang pagtakas mula sa ilalim ng dagat na parang kabaong at pag-ahon sa ibabaw ay napakahirap at napakataas ng bilang ng mga namamatay. Sa 16,000 Amerikanong submarinista, 25% ang hindi na nakabalik. Bukod pa rito, 3,000 at libong pang submarinista mula sa kakampi ang nalunod. Ngunit mas malala ang naranasan ng kalaban. Tinatayang 41,000 sundalong Aleman ang sumakay sa U-boat noong digmaan at 28,000 sa kanila, karamihan submarinero, ang namatay. Hindi lang ito basta trabaho, kundi parang hatol na rin ng kamatayan. Kung ang pagkamatay sa ilalim ng dagat ay tila hindi maiiwasan, may ilang piloto noong ikalawang digmaang pandaigdig na humarap din sa parehong panganib. Pero hindi sa paraang inaasahan mo, bilang siyam. Isa sa mahalagang labanan noong simula ng digmaan ay sa Tsina. Bago pa lumawak ang digmaan, nilusob na ng Hapon ang Tsina at nagdulot ng malupit na pananakop na pumatay ng milyon-milyon. Pinatindi ng paglaban ng mga Tsino ang pananakop. Gayunpaman, nagdulot ng matinding pinsala ang pananakop ng Hapon sa rehiyon. Pinutol nito ang maraming ruta ng supply at iniwan ang mga puwersang Tsino na nahihirapan kahit sa mga pangunahing sandata. Kaya pumasok ang mga alyado at may malaking kapalit iyon. Ang The Hump ay tawag sa silangang Himalayas, mahalagang ruta mula India papuntang China noong panahon ng Britanya. Ipinapadala ang military transport aircraft sa mahalagang rehiyong ito kahit hindi sanay dito ang United States Air Force. Dahil sa mataas na altitude, naging napakahirap makipag-ugnayan sa mga base at mahirap din makakuha ng maaasahang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Walang detalyadong chart para sa misyon, kaya para sa maraming piloto, halos one-way mission na ito. Hindi kayang lampasan ng mga punong kargang eroplano ang lahat ng bundok kaya nagsigzag sila sa pagitan ng tuktok. Matinding turbulence maaaring magpabagsak ng eroplano sa ilang segundo, pero kailangan pa ring ituloy ng piloto ang biyahe. Sa mahigit 3 taon, libu-libong toneladang supply ang inilipad sa sinakop na Tsina para suportahan ang laban kontra Hapones. Mahigit 700 eroplano ng mga kakampi ang bumagsak at 1,000 at 200 piloto ang namatay sa operasyong ito. Ibig sabihin, may isa sa 3 tsansang mamatay ang sumali sa misyon pero may kapalit na malaking gantimpala. 1.5 milyong sundalong Hapones ang naipit sa patuloy na labanan na ito na nagbigay ng kinakailangang pagkakataon para makahinga ang mga puwersa sa Pacific Theater. Masaklap, hindi mo kailangang sundalo para mamatay sa ganung paraan. Minsan, kailangan mo lang maghatid ng supply. Araw-araw, nalalagay sa panganib ang mga merchant mariner ng Estados Unidos. Ang kanilang paghahatid ng supply ang nagpanatili sa mga sundalo sa European Theater na may sapat na armas, gamit at iba pang mahahalaga at para makarating mula Estados Unidos papuntang digmaan sa Europa. Dadaan ang mga mariner sa North Atlantic Ocean na puno ng U-boat na hindi pinagkaiba ang barkong militar at sibilyan. Delikado sa bukas na dagat pero pagdating sa Mediterranean Sea o English Channel, parang sugal na at pabor sa kanila ang panganib. 3.85% ng merchant mariner o isa sa bawat 26 ang namatay sa digmaan. Mas mataas ito kaysa sa iba pang sangay ng serbisyo. Pinakamapanganib ang merchant marines at pinakamaraming namatay. Ang Murmansk Run ay mahalaga sa supply ng mga daungan ng Soviet sa North Atlantic. Ang merchant marines ay malaki ang nalugi ngunit hindi binigyan ng benepisyong militar matapos ang digmaan dahil sibilyan sila. Matagal bago sila kinilala. Ngunit habang ang mga lalaking ito ay namatay sa pagtatangkang marating ang larangan ng labanan, ang iba naman ay inutusan na lumipad diretso papunta rito ng paulit-ulit. Numero 7, binago ng ikalawang digmaang pandaigdig ang paraan ng pakikidigma. Mahalaga na ngayon ang himpapawid sa digmaan dahil kaya nang umatake ng mga bansa sa kalaban kahit malayo, gaya ng natutunan ng Estados Unidos sa Pearl Harbor. Laging nakaamba ang kamatayan sa mga lalaking sakay ng eroplano. Mahalaga ang papel ng Estados Unidos at nagkakaisang kaharian sa himpapawid ng Europa at Pasipiko. Ang United States ang naghulog ng pinakamaraming bomba sa Europa
matapos ang D-Day habang United Kingdom ang may pinakamahabang tuloy-tuloy na pambobomba laban sa Nazi. Dahil sa mabilisang labanan sa himpapawid, daan-daang piloto ang araw-araw na nababaril at nahuhulog at iilan lang ang nakakalundag gamit ang parachute para makaligtas. Anumang Air Force ang kinabibilangan mo, mataas ang tsansang mamatay. Sa 25 misyon ng isang United States Airman, karaniwang 15 lang ang naaabot ng piloto sa unang taon ng labanan. Isang unit ang nakakita na 30% lang ng kanilang mga miyembro ang nakaligtas sa kanilang mga misyon. Mas grabe ang sinapit ng Briton, mahigit kalahati ng Royal Air Force bomber crew na matay sa labanan, dagdag 12% pa sa labas nito. Mas mainam pa sila kaysa sa iba. Higit kalahati ng German pilots, mga 12,000 ang namatay sa labanan. Kahit ligtas ka sa himpapawid, may ibang paraan ang digmaan para patayin kang tahimik at mag-isa. Numero 6. Habang ang mga puwersang militar ang may pinakamaraming namatay sa digmaan, malaking bahagi ng pagsisikap sa digmaan ay nakaasa sa mga ahente sa lupa. Sila ang mga taong nagdadala ng mahahalagang impormasyon at supply pabalik-balik. Ang Special Operations Executive ay British na organisasyong itinatag noong 1940 para magsagawa ng paniniktik sa Nazi-occupied Europe. Nangongolekta sila ng impormasyon at ipinapasa sa mga tagapamahala sa Great Britain, kaya target ang bawat Special Operations Executive ahente. Nag-empleyo ang organisasyon ng 13,000 katao noong digmaan, 25% dito ay babae. Pinakamapanganib sa operasyon ang mabuking sa likod ng kalaban, madalas walang armas, kasangga at hirap makatakas. Kahit nakatakas sila sa mga Nazi, kinailangan pa rin nilang tumawid sa sinakop na Pransya papuntang neutral na bansa na nagdulot ng hirap. Sa lahat ng Special Operations Executive Operator, isa sa bawat 4 ang namatay sa misyon. Mas mataas pa para sa babaeng operator. Halos 50% sa kanila ang namatay. Marami sa kanila ay napatay habang tumatakas o agad binitay matapos mabisto ang operasyon. Dinala ng mga Nazi ang ilang operatiba sa concentration camp na halos tiyak ang kamatayan. At sa maraming pagkakataon, hindi nalaman ang kanilang sinapit hanggang matapos ang digmaan. Basta na lang silang nawala na parang bula. Pero kahit papaano, pinili ng mga ahenteng ito ang panganib. Ang iba ay napatay dahil tinangkang iligtas ang kasamahan. Panglima, sobrang hirap ng trabaho ng combat medic na espesyal na sinanay na sundalo. Sila ang responsable sa pagbibigay ng agarang lunas sa gitna ng labanan, pinapakalma ang mga sugatan at pinananatiling buhay ang mga ito, sapat para mailikas sila para sa operasyon. At ibig sabihin nito ay kailangang tumakbo papunta mismo sa gitna ng putukan. Ang combat medic ay kabilang sa may pinakamaraming nasawi sa United States military noong digmaan. Halos 2,300 ang napatay at mahigit 13,000 ang nasugatan. 900 Navy na doktor ang namatay noong digmaan. Ang mataas na bilang ng pagkasawi ay malamang na dulot ng pangangailangang bumagal upang sagipin ang kanilang mga kasamahan na naglalagay sa kanila sa mataas na panganib na tamaan ng putok ng kalaban. Ang gantimpala sa matagumpay na pagtakas ay ang pag-uulit nito dahil laging kailangan ang combat medic hanggang sa maubos ang kanilang swerte. May trabahong delikado na pwede kang mamatay sa pagpigil at may iba namang inaasahang di ka nababalik. Numero 4, alam nating ang submarino ay malalaking patibong ng kamatayan noong ikalawang digmaang pandaigdig at kinatatakutan ng tripulante ang mga torpedo. Kayang sirain ng torpedo ang barkong pandigma at palubugin ito kasama ang mga mandaragat. Ngunit may problema ang torpedo sa pag-asinta. Ang sablay na putok ay maaaring magbigay babala sa kalabang barko tungkol sa kinaroroonan ng submarino at magpaputok pabalik. Kaya, para masolusyonan ang problema, umasa ang mga hukbo sa likas na talino ng tao. Gumawa ang mga hukbong dagat ng sariling bersyon ng torpedong pinapatakbo ng tao, ngunit karamihan ay nabigo at mapanganib. Karaniwan, may isang kawawang mandaragat na inilalagay sa isang kapsula sa ibabaw ng torpedo. Papunta sa target ang mandaragat. Palalayain ang torpedo, pero mahirap tumakas. Marami ang nadamay o di na ipalaya ang torpedo sa oras. Sa kahit anong paraan, tiyak ang kapalaran ng mandaragat dahil tinatayang 60% o higit pa ng mga binigyan ng tungkuling ito ay namatay. Pero nagpasya ang mga Hapones na alisin na ang tagapamagitan. Ang Kaiten ay isang torpedo na may sakay na piloto na unang ginamit sa huling mga araw ng ikalawang digmaang pandaigdig na may iisang piloto na nagpapatakbo nito. May mas malalaking modelong para sa 5 tao, pero simple lang ang operasyon. Itutok ang barko sa kalabang sasakyang dagat at ihahatid ang pampasabog na walang paraan makalabas ang piloto.
Isang biyahe lang ito, kaya ito ay isa sa kakaunting trabaho noong ikalawang digmaang pandaigdig na siguradong ikamamatay ng mga naatasan. At kadalasan, hindi ito voluntaryo. At minsan, ang pinakamapanganib na trabaho ay hindi naman palaging bayani o dramatiko, kundi ang pagiging lantad ng matagal. Isa sa pinakamahalaga sa digmaan ay ang kakayahang makipag-ugnayan. Dahil ang biglaang pananambang o pagbabago ng panahon ay pwedeng sumira sa misyon. Malaki ang asa ng militar sa field telephone na mano-manong nilalatag gamit ang wire at antena sa gitna ng labanan at may kailangang maglatag nito. Isa ito sa pinakanakakatakot na trabaho at madalas ginagawa ng karaniwang sundalong infantry. May dala silang malaking wire sa likod habang tumatakbo o gumagapang sa teritoryo ng kalaban at nilalatag ito. Habang nagpapatuloy sila, ikinokonekta nila ito sa antena at sinusubukan ang komunikasyon kapag natapos na sila. Kasama rito ang panganib na madalas hindi nila magamit ng maayos ang sandata habang pasan ang wire. Madali silang naging target ng sniper habang gumagapang na nagdulot ng matinding pinsala. Ang mga nasa field telephone ay naglalatag ng wire o nagdadala ng malaking field radio para makapagpadala ng mensahe ang commander. Hindi lang sila ginagawang target practice, kundi sinanay pang hanapin ang mga sundalo para maputol ang komunikasyon ng unit. Bagamat walang eksaktong bilang kung ilan ang nagsilbi sa ganitong tungkulin, dahil ito ay isang papel na maaaring palitan ng karaniwang sundalo. Tinatayang 50% ng gumawa ng mapanganib na tungkuling ito ay namatay habang ginagawa ito. May tungkulin na ang mismong misyon ay kamatayan. Ito ang misyon numero 2. Nagkaroon lang ng papel ang kamikaze sa Imperial na Hapon matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor. Nakita agad na mas malakas ang hukbong dagat ng Estados Unidos, kaya't itinuon ng Hapon ang lahat para subukang palubugin ang mga barkong pandigma ng United States sa Pasipiko. At sinanay ang kanilang mga piloto na pabagsakin ang mga iyon anuman ang mangyari, kabilang na ang pag-aalay ng sarili nilang buhay. Humigit kumulang 3,000 at 804,000 at 800 kamikaze na piloto ang nagserbisyo noong ikalawang digmaang pandaigdig, na may nag-iisang layunin: salakayin at banggain ang mga barko ng kalaban para magdulot ng malaking pinsala. Walang takas o pag-asa sa buhay. Alam ng mga sumali sa misyong ito na iniaalay nila ang buhay para sa emperador. Pinapahalagahan ng Imperial na Hapon ang katapatan sa pamumuno, kaya madalas silang napapahamak. Hanggang 25% ng kamikaze pilots ay nakaligtas dahil sa kanseladong misyon sanhi ng masamang panahon o aberya sa makina. Ito ay itinuturing na kahihiyan para sa piloto, kaya madalas silang ipinapadala agad sa susunod na misyon para makabawi. Para sa piloto, ang sadyang pagpapahaba ng misyon para umiwas sa kamatayan ay itinuturing na pinakamalaking pagtataksil. Ibig sabihin nito ay kamatayan kung sila ay mahuli at kahihiyan para sa buong pamilya nila, pati na rin sa lahat ng ibang piloto. Namatay ang 3,800 sa misyon. Ilang dosenang barkong pandigma ang lumubog at mahigit 7,000 alyadong sundalo ang nasawi. Bakit kaya maraming sundalong Hapones ang pumapayag sa misyong walang balikan? Ang pagiging piloto ay may napakataas ng panganib ng kamatayan mula pa lang sa simula, at wala nang hihigit pa sa isang trabaho kung saan ang pagkaligtas ay nangangahulugan lang ng paghihintay ng iyong pagkakataon. Numero 1. Kadalasang sundalo o ahente ang gumagawa ng ganitong gawain, ngunit ang Sonderkommando ay mga bilanggo na pinarusahan dahil sa maling etnikong grupo. Ang buhay ng mga ipinatapon sa Nazi death camp, Hudyo, Roma, may kapansanan at bilanggong politikal ay kontrolado ng malulupit na gwardiya. Ang mga itinuring na kapaki-pakinabang ay ginamit bilang mga alipin sa paggawa, habang ang mga itinuring na masyadong mahina para magtrabaho ay kadalasang pinapatay agad. At diyan pumapasok ang pinakamadilim na gawain sa lahat. Ang Sonderkommando Unit ay grupo ng bilanggo sa Nazi death camp na inaatasang pumasok sa gas chamber pagkatapos ng pagpatay at itapon ang mga bangkay. Kasama dito ang pagbabantay sa krematoryo, pagdurog ng buto, at pagkuha ng natirang mahahalagang bagay. Dahil sa dami ng pinapatay sa death camp, kailangan ng maraming bilanggo para sa trabaho. Sa Birkenau, katabi ng Auschwitz, 400 bilanggo ang gumagawa nito noong 1,900 at 43 nang ipinatapon ang maraming Hungarian na Hudyo sa mga kampo. Pagkalipas ng 1 taon, dumoble ang tauhan sa 900 Sonderkommandos. Mabigat isipin ito. Tungkulin nilang asikasuhin ang bangkay ng kapwa bilanggo, minsan pati pamilya nila, at hindi nila ito pwedeng tanggihan. Karamihan sa mga Sonderkommando ay kinukuha agad pagdating nila sa kampo, bahagi ng mga bihag na pinipili para gawing alipin sa paggawa.
pawang malulusog at kayang magtrabaho ng mabigat ang mga lalaki. Ang pagtanggi sa tungkulin ay nagdudulot ng kamatayan, kaya karamihan ay sumunod na lang para mapahaba ang buhay. Pero kahit na ito ang pinakakakilakilabot na tungkulin na maiisip para sa mga naatasan dito, may ilang nakakagulat na benepisyo rin itong dala. Mas maganda ang tirahan, mas maraming pagkain, at mas mababa ang panganib na bigla ang patayin ng isang sadistang gwardiya. Ito ay dahil itinuturing ang Sonderkommando bilang mga tagapagtago ng mga lihim ng kampo. Alam nila ang marami, kaya mahalagang manatili silang tahimik habang kailangan pa sila. Mas mataas ang tsansang mabuhay ng Sonderkommando kahit ilang buwan lang. Dahil tuwing ikatlong buwan, pinapalitan sila at ipinapadala sa gas chamber. Magdadala ng bagong grupo ng bilanggo. Madalas ang unang gawain nila ay alisin ang mga bangkay ng nauna. Kaunti lang ang nakaligtas sa digmaan at sobrang bihira ang umabot ng isang taon kaya nagkaroon ng desperadong hakbang. Ang dalawang kilalang pag-aaklas laban sa Nazi death camp ay pinangunahan ng Sonderkommando. Sa Treblinka, 700 ang lumaban at 100 ang nakatakas. Sa Auschwitz, binalaan ng resistance ang Sonderkommando na tapos na ang kanilang oras kaya nagsimula sila ng marahas na pag-aaklas. May ilang nakatakas pero karamihan nahuli at pinatay agad. Para sa kakaunting nakaligtas, ang nakakatakot na tungkuling ito ay nag-iwan ng pinakamalalalim na sugat sa isipan mula sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan. Gusto mo bang malaman pa tungkol sa mga sandata ng ikalawang digmaang pandaigdig? Tingnan ang pinaka nakakatakot na sandata ng ikalawang digmaang pandaigdig o i-click ang video na ito.